ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang malayong baryo, may isang batang babae na nagngangalang Pina. Siya ay nag-iisang anak ng isang balo. Bagamat mahal na mahal siya ng kanyang ina, may isa siyang hindi magandang ugali. Siya ay tamad at laging umaasa sa kanyang ina sa lahat ng gawain. Isang araw, nagkasakit ang ina ni Pina. Dahil sa kanyang karamdaman, hindi siya makakilos at wala siyang magawa kundi hilingin sa kanyang anak na tulungan siya sa mga gawaing bahay. Pina, anak, magluto ka naman ng kanin, sabi ng kanyang ina. Nanay, hindi ko alam kung saan nakalagay ang kaldero, tugon ni Pina. Nasa kabinet, anak. Pakisuyo naman, sagot ng ina na may pagod sa boses. Ngunit si Pina ay inis at bumalik sa paglalaro. Ilang sandali pa, muling nagmakaawa ang ina ni Pina. Pina, anak, pakipili mo naman ang mga bato sa bigas. Nanay, hindi ko makita ang panalakop, sagot muli ni Pina. Naiinis na ang ina ni Pina dahil sa katamaran ng anak. Napilitan siyang gawin ang lahat ng bagay kahit mahina siya. Sa kanyang galit at pagod, siya ay napadasal. Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng iyong hinahanap. Pagkatapos ng dasal na iyon, biglang nawala si Pina. Naghinala ang kanyang ina na siya ay nagtago lang, ngunit kahit saan niya hanapin, hindi niya makita ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw, ang ina ni Pina ay napansin ang isang kakaibang halaman na tumubo sa kanilang bakuran. May bunga ito na tila ba maraming mata. Naisip ng ina na ito ay isang parusa para sa katamaran ng kanyang anak. Simula noon, ang prutas na iyon ay tinawag nilang pinya, bilang alaala sa batang si Pina na tinuruan ng leksyon ng kanyang ina.